Ito, panoorin natin ito, no, mga kakampi na rin ng mga BBM. No, at syempre mga vloggers ng mga kakamping, no, talagang tinataguyod din nila at pinopromote nila ang magandang pamahalaan ngayon ni PBBM. Kaya panoorin natin ito. Itong si Amy Marcos, no, talagang tinataas na ang kamay ni si Robin Padilla, tinataas niya yung kamay ni Amy Marcos. Panoorin natin Ako ito. po, sumambulat po sa publiko, sa social media, kumalat po sa social media ang mga larawang ito nila Senator Amy, ni Robin Padilla, na tila ba siya po ay ine-endorso ni Robin Padilla. Si Senator Amy po ay mukhang ine-endorso po ni Robin Padilla na alam naman po natin maka Duterte. Tapos po ito, yung larawang po na yan ni Senator Amy, ni Daryl Yap at saka po ni VP Sara Duterte. Mga kababayan, yan po, kumalat din sa social media. And then ito po yung para sa akin ay pinakamalala. Picture po ni Camille Villar at saka po ni VP Sara Duterte na mukhang i-endorse din po siya ni VP Sara Duterte, no? So mga kababayan, ito po yung palagi kong sinasabi sa inyo, no? Especially sa ating mga kababayan loyalists na mukhang meron po talagang mga maka-Duterte po sa alyansa, no? Tagal na. Hindi ko naman po tinago yan sa inyo. Naging transparent po ako sa inyo. Sinasabi ko, ang nakikita ko dyan na maka-Duterte po ay si Senator Cayetano, yan si Villar, yung Revilla, yung Estrada, yung Tolentino. Sa Senado, marami talagang mga mga DDS diyan, no? Mga maka-Duterte sa Senado. Pero sa Kongreso, parang hindi ko lang alam, no? Halos kalaban sila talaga ng Duterte, no? Yung sa Kongreso. Sa Senado, marami talagang diyan, DDS diyan. Napansin ko na 'yan matagal na, no? Sa totoo lang mga kababayan, sa mga kababayan kong loyalists, ang pinagkakatiwalaan ko lang po dyan ay si Secretary Abalos, si Binay, si Ping Lacson, at si sa ngayon, actually, medyo 50-50 po ako kay dating Senator Ping Lacson. Siguro, talagang pinagkakatiwalaan ko lang po dyan ay si Binay po at saka po Ping Lacson, parang doon yan sa DDS, tingin ko lang si Secretary Benhur Abalos, no? Yan po, kasama po talaga sa iboboto ko. Kasama po nila Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, and kay Dean Heidi Mendoza. Kasama po nila, no? Pero balik po tayo dito sa mga larawang ito. Talaga namang para sa akin po, parang wala namang delikadesa po si Camille Villar, no? Para po sa akin ang pangit tignan. Galing sa alyansa yan, Kasi unang-una, kalaban niya ng partido niyo eh. Kalaban niya ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Grabe, no? No, na sila yung gustong magpabagsak at magpatalsik sa Pangulo. Kaya nga lagi ko po sa inyo sinasabi dati, alam nyo, ang worry ko dito is baka kapag nanalo yung mga senator na talagang maka-Duterte, no? Na talagang makakabila. Baka pagdating ng panahon na mag-step down na ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. pababan sa pwesto, baka mapagaya siya kay Dilima, kay Trillanes na sinampahan ng patong-patong na kaso. Kaya nga, no? Kaya hindi lamang po tapatan na tayo para po sa akin yung mga DDS na yun na iboboto. Boboto ng mga senador ng kanilang PDP laban. Vote straight daw sila eh. Boboto sila ng kanilang mga iboboto para lamang po protektahan at suportahan ng mga Duterte. No? Yan po yung lagi ko nakikita. Yun talaga mangyayari niyan. Parang sinasabi nila, revenge, vote daw, no? Vote straight, no? Para hindi daw ma-impeach si VP Sara. Kaya kung patunay. Alam mo mangyayari dito, magiging kawawa ang bansang Pilipinas pag nangyari yan, no? Paano pagka natapos na yung termino ni PBBM? Yan ang problema dyan, no? Pag nanalo itong si Sara Duterte, sigurado talaga gaganti at gagantihan sila, no? Kaya kailangan wag tayong pumili ng mga tatakbong presidente ng Pilipinas na yung may galit sa mamamayan. Kasi sigurado talaga gaganti ang mga yan, no? Mga kababayan, talagang iisipin mo ganti-ganti yan eh. Ganti-ganti ganyan ang ugali ng mga Pilipino eh. Ganti-ganti, no? Kung anong ginawa, gaganti din ng masama, no? Sana sumunod tayo sa batas. Kung ano ang sino ang nakaupo ngayon, dapat sundin yan, no? Kasi kung hindi, mangyayari talagang magkakagulo ang buong Pilipinas dahil may kanya-kanyang mga paniniwala, di ba?
Ayun niya sa inyo. Dahil dito po sa post na ito ni Sasa Rogando Sasot, sabi niya, we have to be strategic this 2025 elections. We need to make at least 7 senatorial candidates who will not vote to convict Sara win. Grabe. There are now 6 in the top 12 in the last survey. Kasalanan niyo yan, kakampings. Sinisipa ang kakampings. Push kayo sa impeachment. Ayan tuloy, magiging issue this election. Sabi niya, #harangan si Kiko Bam, strategic voting, not under. Malinaw, hindi lamang po yung post na yun isa sa nagsasabi, marami na po akong binahagi sa inyo. Malinaw po na boboto po sila ng PDP Laban to protect the Dutertes. Para hindi po ma-impeach si VP Sara, and siguro para makabalik si dating Pangulong Duterte. Alam naman po natin ang mga pinagsisigaw ng mga kandidato nila sa may isog rally. Pinagre-resign nila sa PBBM, nananawagan sila sa PNP at sa AFP na mag-withdraw ng suporta sa Pangulo. Tama ba yun mga kababayan? Kaya ako, gusto kong sabihin sa inyo, mag-ingat po tayo sa Kasi nga, pagka bumaba na yan si PBBM, automatic si Sara ang upo, di ba? Anong mangyayari sa Pilipinas? Imbis na ngayon, maganda na ngayon ang takbo ng Pilipinas ngayon. No? Nakakaawa ang Pilipinas. Paulit-ulit na lang na sila na lang lagi, mga Duterte. Huwag tayong magiging uto-uto, no? May sarili naman tayong paninindigan. Sana maging maayos tayong mamili ng mga mamumuno. Kasi kung hindi, magkakagulo na naman 'yan. Di ba? Pag mga Duterte na naman ang uupo diyan, sigurado pasok na naman ang pogo, ang mga drug lord, dadami na naman yan, gagawa na naman sila ng pera, di ba? Meron na namang sakit na papasok sa Pilipinas. Ano lang yan negosyo lang yan no, di ba? Face shield, face mask, gagawa na naman ng dahilan para makagawa ng pera, di ba? Kaya sana mamili na tayo, huwag tayong pauto-uto. No? Gusto nyo bang mga Chinese nandito sa Pilipinas? Gusto nyo bang dito na sila manirahan? Mamili sila ng mga lupa ng Pilipino. 'Di ba? Buti na lang may isang presidente na tumakbo para mawala na yung mga Chinese na mga pugo na 'yan, 'di ba? Tayo rin ang mahihirapan. Magiging dugyot, magiging magulo. Lalapastanganin yung ating gobyerno. Walang mangyayari sa Pilipinas kundi gulo. Puro gulo. Walang mangyayari. Boto. Baka yung akala natin magiging kakampi natin, magiging katuwang ng gobyerno ng Pangulo dahil kasama niya sa alyansa, akala natin magiging kakampi ng Pilipinas, yung pala kakampi lamang ng kabila, ng mga politiko nila, ng pamilya, ng pamilya kanilang sinusuportahan. Mahirap po yan. Tayo po ang talo dyan, So, kung yan naman pala, ang dahilan nila, kaya sila boboto, ay para protektahan ng mga Duterte. Bumoto po tayo para protektahan ng Pilipinas at tayo dapat Pilipino. ganun. Iboto po natin yung tutulong sa gobyerno at sigurado. Inunahan lang ako no? Sila kasi, paghihiganti yan, no? Gusto nilang manalo sila dahil gusto nilang maibalik sa pwesto ang mga Duterte. Yun lang naman yan diba? Kaya sila boboto sa mga Duterte kasi isa lang naman ang gusto nilang sasuportahan. Isang tao, mga Duterte na yan. Hindi ang buong Pilipinas. Hindi ang mamamayang Pilipinas. May mamamayang Pilipino. Diba? Kaya gusto nila manalo mga Duterte para siguro may mga sila, may mga porsyento sila dyan, ang nakapagtataka nga pag umupo ang mga Duterte, ang daming gulo, ang daming paslang, di ba? Ang daming nangyayari. Ang daming pinapaslang, may mga drugs daw. Sila lang naman pala itong mga may kagagawa nitong mga drugs na to, syndicate na ito, mga malalaking mga sindikato sa Pilipinas. Sila lang naman palang may mga kagagawan yan. Tapos sasabihin nila, di ba? Mga Pilipino, mga pinapaslang, mga drug addict, di ba? Kaya nakakaawa ang buong Pilipinas. Nakakaawa talaga, no? Kaya sana piliin natin yung tunay na maglilingkod sa ating bayan, hindi yung mga politician na mga maka-China, no? Gusto nila papasukin mga Chinese dito magnegosyo para may mga porsyento sila. May makukuha silang malaking pera sa mga Chinese.
Kaya nandito ang mga Chinese dito nagninegosyo. Yung mga sindikato, pagka yung mga sa mga tawag dito yung gumagawa mga cyber ano na yan, no? Yung mga sa mga internet, nagbabayad lang naman sa kanila yan eh. Tapos gumagalaw na yung mga Chinese dito, di ba? Hindi naman nuli kasi magbabayad lang. Maya-maya diyan na naman, balik na naman ang mga operation nila. Di ba? Kaya mahirap yung ganyan mangyayari sa Pilipinas. Neutral at kakampihan ng mga Pilipino pagdating sa impeachment ni VP Sara Duterte. Hindi yung kakampihan, automatic kakampihan agad si VP Sara. Wala pa mang impeachment trial, kumakampi na agad, no? Oo. Very, very turn off. Si Senator Amy, si Camille Villar, si Pia Cayetano, yung Revilla, Mga Cayetano, saka yung Tolentino, hindi ako naniniwala at dyan. saka yung iba pa dyan, wala po talaga akong tiwala. May tiwala lamang ako kay Benhur Abalos at saka po kay Abby Binay. Kay Senator Ping Lacson, 50-50 po ako dyan, ano, hindi pa rin ako sigurado, Ako rin. pero kinukonsider ko po siya. Si Gringo Nasan, tiyak ako, Duterte sa mga yan. suportahan ko, mga kaloyalista natin dyan at mga kakamping, tiyak po ako kay Senator Bam Aquino, kay Senator Kiko Pangilinan, kay Heidi Mendoza. For sure sila po, hindi po yan susuporta or hindi yan magtatanggol kay VP Sara Duterte. Magiging neutral yung mga. At saka hindi maka-China, no? Yan ang ating ano dyan, hindi maka-China. Diba? Once na pinapapasok na natin mga politician na mga maka-China, nako, andito na naman yung mga pogo, andito na naman yung mga manloloko, andito na naman yung mga umaapi sa Pilipinas, papasok na naman sila sa West Philippine Sea, manggugulo na naman at manggugulo ang mga yan. Kaya wag nyong iboboto yung mga politician na mahilig magpapasok ng mga Chinese sa Pilipinas. Kasi kawawa tayo mga Pilipino talaga, mangyayari, kawawa tayo, di ba? Titignan nilang ebidensya, testimonya at pag-aaralan at hahatol ang mga yan kung sakaling manalo sila bilang senador at mag-judge sila sa impeachment ni VP Sara, hahatol yung mga yan pabor sa mga Pilipino, no? Hindi nila makakalimutan ang ginawa sa kanila nung time ni dating Pangulong Duterte kung paano sila tinrato, especially si VP Leni Robredo, no? Hindi nila makakalimutan yan. So, kung ako po, ang tatanungin nyo, mas makakabuti pa sa Pilipinas, no? Dahil total naman, nagpahayag na po si Senator Kiko, si Senator Bam Aquino, at si Dean Heidi Mendoza. Nagpahayag na sila sa kanilang mga speeches, no? Kung hindi ako nagkakamali, or sa mga statement nila sa media, na sila ay willing makipagtulungan sa gobyerno para sa kapakanan ng mga Pilipino. Dapat po ganun. Hindi yung pinoprotektahan ng mga politiko. Dapat mga Pilipino at Pilipinas ang protektahan. Yun, dapat. No? Hindi po isang pamilya or isang politiko para lamang hindi ma-impeach, para lamang makabalik dito from ICC. Sobrang nakakadismaya mga kababayan. And ayan nga po, nakita natin yung kanilang mga totoong kulay at mga totoong hindi nila maitago, no? Hindi talaga nila maitago. Anyway, at the end of the day, nasa kamay po natin ang desisyon, mga kababayan. Bumoto po tayo para sa Pilipinas, para sa Pilipino, hindi para sa mga politiko at hindi para sa isang pamilya lamang, no? The Philippines is about the Filipinos, no? Hindi para iligtas ang mga politiko sa mga kinakaharap. Ito dagdagan ko lang the Philippines is for the Filipino, no? Totoo yan. Kasi nga itong ang ating bagong presidente, ipinagtanggol nga niya ang Pilipinas eh. Minamahal nga niya yung Pilipinas at minamahal niya ang ating mga mamamayang Pilipino. Diba? Hindi lang puro sarili niya. At hindi siya yung nagpapakitang gilas lang para sa mga taong bayan, kundi gumagawa talaga siya ng paraan. Diba? Tingnan nyo yung bigas. Doon pa lang eh. Bumaba na yung bigas eh. Oh, hindi pa ba kayo magpapasalamat dyan? Malaking ano yan, pagtitipid sa ating mga Pilipino ang pagbaba ng bigas. Oh, di ba? Itong mga eskwelahan na dadagdagan niya yung mga sa mga kinder yata, no? Dadagdagan niya yung mga eskwelahan para matuto na yung mga bata 5 years old. No, mga proyekto ni PBBM yan. Dapat mga ganyang proyekto ang mga gagawin ng presidente, hindi yung lahat papaslangin kung sino may makikita siyang may droga-droga dyan, kill, diba? Nakakaawa ang mga Pilipino. Naloko tayong lahat. Hindi lang ako naloko din ako eh. Kasi binoto ko yan, si Duterte, si Digong. Pero nung ginawa, ang dami niyang pinaslang, pati mga inosente. Diba? Nakakaawa talaga. Wala silang pakialam sa buhay ng mga bata na nawala.
At itong sasabihin ko para doon sa mga DDS na mga grupo, maawa kayo doon sa mga inosenteng bata. Sana meron kayong puso, di ba? Bakit kayo susuporta sa isang tao lang samantalang napakadami ang mga pinaslang na inosenteng bata? Dapat doon kayo susuporta sa mga pamilyang nawalan ng mga anak. Na imbis sa isang tao na niloko tayo na sabi, mahirap sila. Pero ang totoo, bilyonaryo pala sila. Oh, sana mabuksan na yung isip nyo dyan. No? Kayo, suporta kayo ng suporta, pupunta kayo ng dahig. No? Mag-aantay kayo dyan kay Tatay Digong ninyo kung kailan lalabas. Pero hindi nyo alam kung nasa isip niyan. Tinatawanan lang kayo kasi nung mag-aantay kayo dyan sa labas na walang nangyayari. Diba? Imbis na ipahinga ninyo sa bahay ninyo, matulog kayo, maglaba kayo, magluto kayo, mag-alaga kayo ng mga alagain nyo dyan sa dahig. Andyan kayo sa dahig, no? Nag-aantay kung kailan ang mga update, baka makalabas na, 'di ba? Sa inyong Tatay Digong. Pero hindi nyo iniisip na baliwala sa inyo yung mga pinaslang, lalong-lalo na sa mga batang inosente na pwede pang mabuhay, mag-aral at makapagtrabaho balang araw. Mga batang inosente, no? Hindi kayo naaawa doon, hindi ka ba nahahabag sa mga batang nawala, no? Sana meron kayong puso na imbis na susuporta kayo sa isang tao o sa mga pamilya na yan, dapat doon kayo maawa sa mga batang inosente na nawalan ng anak. Yung mga na iwanan ang kanilang pamilya na naghihinagpis, no? Kaya ipinaglalaban talaga ng ating mga politikong mapagmahal sa mamamayang Pilipino. Katulad nila ni Senador Trillanes, ni Risa Ontiveros, di ba? Pinaglalaban talaga nila na mabigyan ng hustisya itong mga AGK victims, no? Sana iboto natin yung mga tamang tao, politisyan na hindi maka-China at hindi uto-uto na isang utusan lang din namang mas mataas sa kanila, 'di ba? Magiging wais na tayo mga Pilipino. Baka mamaya ma-EJK na naman tayo. Baka mamaya ma-COVID na naman tayo, na maluloko na naman tayo ng mga Duterte. Sana hindi na 'to maulit, no? Piliin natin yung mga politician na hindi maka-China at hindi tayo mauuto nila. Yan, hanggang dito na lang. Sana meron na tayong idea sa pagpili. Yung totoong nagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Yung mahal ang bansang Pilipinas at mahal ang mga mamamayan. Hindi tayo ibibenta sa mga dayuhan. Maraming salamat. Please po, comment down below kayo, i-like nyo po at i-subscribe ang ating bagong channel na Makapinas, no? Marami pa tayong i-reaction. Maraming salamat po sa inyo.